Habang ang inyong mga anak, ulit-ulitin na lang natin, ang mga anak ninyo hindi nakapag-aral, ang anak ninyo hindi makapag-hospital, pero ang mga anak ng mga kawatan, yung pera ng Pilipino, ang pera ng bayan, napagpasapasahan nila. Kaya kawawa kayo, di ba? Kaya mamatay man, kunwari, di ba? Ang kanilang mga magulang, happy ang mga anak. 520 million na na-intercept o nalaman ng AMLAC, di ba? Kaya nga ang question natin dito, mga kababayan, bakit itong anak ni Cabral na-intercept o nalaman ng AMLAC na mayroong perang ganitong kahalaga na ang 317 million daw ay nilagay doon sa mga insurance policies na may investment, kung ano ng mga benefits sa pagtanda nila, di ba? Ang sarap ng buhay nila, nag-earn, okay, ng interest yung mga pera at, tumutubo kasi ini-invest yung mga ganyang kalaking pera, samantalang kayo ay nagugutom. Doon sa isang anak, yung Cheyenne, is it Cheyenne? Whatever ang pronunciation nito, 210.608 million, okay, ang napunta sa kanya, and 106.759 doon sa isa yung Colleen, mga kababayan. Okay? Imagine ninyo, ganito kahayop ang mga namumuno sa inyo, and we're talking about isang personalidad pa lang, isang kawatan pa lang dito. Alright? Isang kawatan pa lang, mga palangga. And also, ito din na kinoconnect si Mark Villar, alright? Kasi naging DPWH secretary siya, di ba? And also, ito nga si Bonoan. Ngayon, mga kababayan, paulit-ulit na lang tayo, pag-uusapan natin yung pagnanakaw nila, pero wala pa rin kayong ginagawang aksyon. At yun na nga, ang anak ni Bonoan, mga kababayan, may nasilip din ang AMLAC na tina-transfer o nililipat-lipat ang pera. At umabot, mga kababayan, sa 1.4, yung anak ni Bonoan, okay, ganun din, okay, nililipat sa iba't ibang mga accounts, iba't ibang mga insurance policies para hindi malaman kung, hindi malaman para i-conceal na ang perang inano nila, ang perang nini-invest nila ay galing sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, galing sa infrastructure project. Kaya sabi ko, kaya every time na lang na tag-ulan ngayon, di ba, kahit naman ngayon, umuulan na dyan, ay nalulubog kayo sa baha, walang mga kalsada, walang mga tulay na matitino, dahil umabot sa 1.465 billion ang total transactions dito sa mga anak ni Bonoan, mga anak ni Cabral, na nagsasabwatan sila, mga kababayan, na nakawin ang pera ng bayan. And now, the AMLAC nagpapabida-bida o Anti-Money Laundering Council, mga kababayan, finraise yung mga account, chuchucho, inalerto, dadadada. Ang question ko, bakit ito lang ang tinitingnan ng anti-money laundering? Shean, whatever. Okay, whatever kung ano yung anong pronunciation diyan. Ang importante, magnanakaw sila, mga palangga. Ngayon, ang question natin, bakit yung mga pinangalanan na pamilyang bangag, si Marcos Jr., si Lin Satanas, si Sandro Marcos, si Eric Sylvester, si George Garcia, si De Lima, yung mga kongresista, sino pa mga pinangalanan ng 18 Marines, bakit hindi sinisilip ng Anti-Money Laundering Council? Bakit si Bonoan lang? Bakit etong si Cabral lang? Bakit hindi nila sinisilip yan? Sa kabila, yung 18 brave Marines and soldiers pa ngayon, ang kanilang dinidiin, di ba? Nakita niyo yung pagiging bias, ang pagiging selective ng pagpapatupad ng batas sa atin? Una, nagdadakdak ang magkapatid na Remulla na may bribery, pero walang aksyon. Diba? And now, eto, si Zaldico, whistleblower, sinabi na etong mga magnanakaw, eto si Amina Pangandaman, okay? Ito si Tambaloslo, si Romualdez, etong mastermind si Bangag, pero sino ang finraise ang mga account? Si Zaldic. Yung mga in-expose, wala silang pakialam. Di ba? Ayaw nilang, mga kababayan, ayaw nilang what? Panagutin. Kasi nga magkakasabwat. Okay? Yes, Aaron, thank you so much. Okay, magkakasabwat sila, mga palangga. Kaya ang gigipitin nitong mga hayop na ito, yung
kanilang mga kalaban lang sa politika. Alright? So yan ang nakikita natin ngayon. And now, look at the bangag. Ano sabi ni Bangag? Ito ngayong araw salita siya. Oh, ang plano dahil may shortage tayo sa fuel, okay? Sa ano tawag dito, sa gasolina, sa gas, you know? Ano sabi ng Bangag? Recently, mag-i-import tayo ng, ano sabi niya, ng coal. Okay? Kasi para, maka-survive ang Pilipinas. Akala ko ba normal? Lahat, normal ang mga presyo, chuchu sabi mo the other day. And now, meron ka na namang drama na kesyo, what? Mag-invest ng coal, ay mag-import ng coal. Asa na yung pinagmamalaki mo during the campaign, yung windmills na sinabi mo na nabudol tayong lahat, okay, na inano mo yan, ano tawag dyan? Inangkin mo yung windmills na yan, yung mga renewable energy na sinasabi mo. Hayop ka, mamamatay ka na lang, matatanggal ka na sa pwesto, nagdagdag ka ba ng renewable energy? Nasaan na yung windmills mo, Bangag? Diba? Nasaan yung renewable energy mo? Yung mga tao mo lahat nagkakalat sa pagnanakaw. Nasaan? Well, I mean, araw-araw tayo nagsasalita. The reason why tayo dito, mga kababayan, hindi nyo pa kasi pinapatumba yung mga magnanakaw. Dapat yan tapusin na yung mga hayop na yan, panagutin sila lahat sa kanilang mga kasalanan. Sabi ko nga, we're talking about isang tao pa lang, umaabot na sa 1.4 billion. Kaya nagtataka ba kayo kung bakit lubog na lubog ang Pilipinas? Diba? Saan kayo pupulutin? Isa na yung ukada, baka ang kininila din yan, sabi ni Ronnie. Well, may vlog ako dyan. Ang alam ko, meron na silang, shares. Waray ako pero never kong binoto, sabi ang mga bangag, okay, mga plastic, sabi ni Yvonne Delphine. Mga palangginging, okay, yan ang issue natin ngayon. Recently, merong statement si, ano tawag dito? Si Leandro Leviste. Di ba? Isa yun. Whistleblower tungkol sa Cabral Files. Ano sabi niya? Nakatanggap ako nitong sulat na nagpapasalamat sa akin. Tapat na paglilingkod sa bayan. Ang ibig bang sabihin nito, aprobado ng pamahalaan ang paglabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Kung mali ang aking pagkaintindi, pakitama na lamang po ako habang inihanda ko ang season 2. Ito naman si Leandro. Kasi binigyan siya ng greetings ni Bangag Jr. Ang sabi ni Bangag, kasi birthday niya, March 18. Ang sabi ni Bangag Jr., Dear Representative Leviste, on this special day, I join your family and colleagues in celebrating not only your birthday, but also the life you have lived in service to others and to our country. Your dedication, kindness, and steadfast chuchu-chuchu. Alam mo, itong mga pagbati-bati ni Bangag, sip-sip lang yan. Okay? O sumisip-sip o kailangan kanya. Or para hindi na magsalita si Leandro. Okay? Leandro Leviste, itodo mo na. Diyos ko, ilaglag mo na yung nanay mo. 'Di ba? Kung talagang para ka sa bayan, nabubwisit na rin ako sa mga pasakali nyo eh. 'Di ba? Ang daming hanash, ilaglag mo na yung nanay mo. 'Di ba? Na sinabi mo, sangkot din. So walang pinagkaiba lahat.